Sinabi mismo ni Prime Minister Takaichi ngayon sa harap ng buong mundo sa Tokyo, with this amendment, transfers of all defense equipment will in principle become possible. Lahat, fighter jets, warships, tanks, missiles, sa iisang pangungusap, binaliktad ng Japan ang 70 year ng kasaysayan nila at ang Pilipinas nasa listahan ng mga unang bansa na tatanggap ng bagong kabanata na ito sa loob ng 70 years. Bawal. Bawal para sa Japan na magbigay ng kahit isang lethal na sandata sa kahit sinong bansa sa buong mundo. Mula pa noong matapos ang ikalawang gerang pandaigdig, completely banned, walang exception. Ngayon, opisyal nang tinanggal ng Japan ang ban na ito. At sa Tokyo Summit, pinagtitibay ng Japan ang bagong direksyon ng kanilang defense policy. Sa loob ng 70 years, bawal. Bawal para sa Japan na magbigay ng kahit isang lethal na sandata sa kahit sinong bansa sa buong mundo. Mula pa noong matapos ang ikalawang gerang pandaigdig, completely banned, walang exception. Ngayon, opisyal nang tinanggal ng Japan ang ban na ito. At sa Tokyo Summit, pinagtitibay nila ang bagong direksyon ng kanilang defense policy. Sa Balikatan 41, 2 linggo lang ang nakalipas. Sa buhanginan ng Pilipinas, lumitaw ang mga sasakyan ng Japan na hindi pa nakikita dito kailanman. Type 16 Maneuver Combat Vehicle, around 26 tons. May 105mm na kanyon, live fire sa ilalim ng tropical conditions. Sinuri ng Philippine Army ang bawat detalye nito. Hindi ito practice. Ito ay audition. At sabay na nag-evaluate ang Philippine Army ng Type 10 main battle tank bilang possible replacement ng Israeli Sabra na paulit-ulit na nade-delay hanggang sa kasalukuyan. Bakit sabay ang Type 16 at Type 10 sa iisang exercise? Bakit parehong Japanese ang dalawa? Bakit ngayon? Bakit eksaktong ngayong buwan na pinirmahan ang kasunduan sa Tokyo? Hindi nagkataon ang timing na ito. Mismo si PAF Chief Lieutenant General Cordura ang nagsalita sa harap ng media sa Villamor Air Base. Tinanong siya, i-consider ba ng Pilipinas ang Japanese fighter jets para sa modernisasyon? Ang sagot niya, Mitsubishi fighters, the Japanese-made multi-role fighters are very potential platforms also. 3 salita lang, pero malaki ang ibig sabihin noon. Hindi yon ang unang beses na lumabas ang pangalang ito sa opisyal na pahayag ng AFP. Bumalik ang F2 sa discussion. Bumalik ulit. At ngayon, bumabalik na naman. 3 beses. Iba't ibang okasyon. Iisang eroplano. Bakit kaya hindi ito nawawala sa usapan ng Pilipinas? Narito ang numero na ayaw nilang marinig ng China. Isang F2, around $120 million. Kung 12 units, around $1.44 billion. Para sa unang pagkakataon sa buong kasaysayan ng Japan, posible na ngayong mag-export sila ng fighter jet sa ibang bansa. Hindi basta numero yan. Yan ang presyo ng tunay na kalayaan sa himpapawid. Ang sagot sa tanong na yon, iisang salita. CADC. Ang Comprehensive Archipelagic Defense Concept ay nangangailangan ng eroplano na kayang lumipad ng around 833 kilometers. May supersonic anti-ship missiles. Dinisenyo para sa maritime strike sa gitna ng karagatan. Eksaktong kailangan ng Pilipinas para sa West Philippine Sea. Hindi nagkataon. Ang F2 ang paulit-ulit na lumalabas sa mga assessment discussions ng CADC. Pero may isang critical na hadlang na natanggal ngayon sa Tokyo.
Walang F2 transfer kung walang GSOMIA. Walang Advanced Combat Platform kung walang Intelligence Sharing Agreement sa pagitan ng dalawang bansa. Kasi ang F2 ay may classified na radar data link system. Kailangan ito ng legal na pundasyon bago mailipat sa ibang bansa. Ngayon, opisyal nang sinimulan ang GSOMIA negotiations sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Kung fighter jet ang posible na, bakit hindi frigate din? Ang Mogami class ay ang pinakamodernong warship ng Japan ngayon. May stealth hull, may automated combat systems, may advanced anti-submarine warfare capability. Sa loob ng ilang years, magsisimulang mag-export ang Japan ng Mogami sa Australia at New Zealand at ang Pilipinas kasama sa mga bansang pag-aaralang bigyan ng access sa platform na ito sa hinaharap. Tingnan ang legal na chain na natapos ngayon. Tinanggal ng Japan ang ban sa lethal exports, warships, tanks, fighter jets. Lahat legal na. Pilipinas nasa listahan ng mga bansang maaring makinabang sa pagbabagong ito. Ngayon, GSOMIA at Comprehensive Strategic Partnership. Bawat layer ng kasunduan ay nagbubukas ng susunod na pinto para sa Pilipinas. Comprehensive Strategic Partnership, just short of a formal alliance. Hindi basta diplomatic title yan. Ito ang pinakamataas na tier ng pakikipagtulungan na ibinibigay ng Japan sa kahit sinong bansa. Isang hakbang na lang bago ang formal na military alliance. Ang Pilipinas ang kauna-unahang bilateral partner ng Japan na nakatanggap ng ganitong antas ng relasyon. Una, sa buong kasaysayan ng Japan, isa lang. Bakit Pilipinas? Bakit hindi ibang bansa? Dahil ang Pilipinas ay ang southern anchor ng First Island Chain. Ito ang hanay ng mga isla na humahadlang sa China na makalabas sa Pacific Ocean. Kung mabigo ang Pilipinas, open ang dagat para sa China. Hindi nagbibigay ang Japan ng sandata sa kaibigan. Nagbibigay sila sa kaalyado na kailangan nilang maging malakas para manatiling ligtas ang buong rehiyon. 3 years na paulit-ulit na assessment ng F2, Type 16 at Type 10. 3 years na imposible dahil bawal pa noon mag-export ng lethal weapons ang Japan sa kahit sinong bansa. 3 years ng mga tanong na walang malinaw na sagot. Ngayon, natanggal na ang bawat hadlang. Ang dati ng imposible, posible na ngayon. 70 years ng diplomasya sa pagitan ng Pilipinas at Japan. 70 years mula nang matapos ang gerang nagkalaban ang dalawang bansang ito. At ngayon, sa 70th anniversary ng normalisasyon ng kanilang relasyon, pinili ng Japan na ibigay sa Pilipinas ang pinakamataas na antas ng relasyon sa kanilang kasaysayan. Mas mataas pa kaysa sa ibinigay nila sa kahit sinong ibang bansa sa buong mundo. Hindi lang ito tungkol sa F2 o Mogami o Type 10. Ito ay tungkol sa pagkilala ng Japan na ang Pilipinas ay hindi lang isang bansa na nangangailangan ng tulong mula sa iba. Ang Pilipinas ay isang bansa na kailangan ng buong rehiyon para manatiling ligtas ang lahat. Ang tanong hindi na kung pwede ba. Ang tanong na lang ngayon, handa na ba tayo?